Ngayong papalapit na ang Semana Santa, binabantayan ng Philippine Ports Authority kung maapektuhan ng pagtaas ng pamasahe sa barko ang bilang ng mga babiyahe pa probinsya. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Ganito ang madalas na tagpo sa mga pantalan tuwing Semana Santa. Siksika ng mga pasaherong sabik makapunta sa kanilang mga probinsya o sa mga beach destination. Pero ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, babantayan nila kung ano ang epekto ng krisis dulot ng giyera sa Middle East sa dami ng taong bibiyahe sa Semana Santa. May ilan pa rin naman akong inabutan sa North Harbor na pabiyahe na ngayon pa lang. Pero kailangan pa rin daw nila maglaan ng mas malaking budget para sa hindi maipagpapalibang biyahe. Nagbabaka sakali lang po ako kasi nga kailangan ko po kasing umatin ng graduation ng anak ko po eh. Napag-isipan na po yung na kung sakali sa tataas man, kailangan ko po yung budget po. Ay, nag-ipon po muna. Nagmahal na kasi ang pamasahe sa barko. Pinayagan kasi ang mga domestic shipping line na pansamantalang taasan ang fuel surcharge ng hanggang 20% dahil na rin sa mega oil price hike na dulot ng giyera sa Middle East. Depende sa layo ang dagdag fuel surcharge. Ang isang shipping line, mahigit 200 piso ang dagdag pamasahe sa biyaheng Manila pa Cebu o Cagayan de Oro. 30 pesos naman sa biyaheng Dumaguete de Polog at 2 piso lang sa Cebu Tagbilaran. Nung tinitingnan po namin yung magiging increase sa pamasahe, we want to make sure na hindi naman po aaray ang mga pasahero natin. Sa kabila nito, halos 2.2 milyong pasahero ang inaasahan sa mga pantalan mula Palm Sunday hanggang Eastern Sunday. Mas mataas pa rin ng bahagya kesa noong nakaraang taon. Kaya payo ng PPA, dumating pa rin sa mga pantalan 4 na oras bago ang biyahe. Tiyakin ding binili ang mga ticket sa mga otorisadong seller. Pwede ring mag-reserve sa bagong lunsad na online reservation assistance system o ORAS na nakapilot test na sa Quezon Port. Sa mga sasakyang magro-roro na may dalang mga agricultural products, piso na lang ang terminal fee bilang tulong. Kabilang po dyan yung mga may kargang mais, bigas, pati na rin po yung mga poultry products, pati po yung mga may karga na mga masisira po na produktong pang-agrikultura. No? Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.